government official na wala siyang pakialam kung siya man ay magurgur, wala siyang pakialam na walang boboto sa kanya, hindi siya susuportahan sa administrasyon na ito, walang paki si Magalong. Yan ang tingin ko sa kanya ngayon, ha? Kasi siya lamang po ang nagsasalita dito sa mga korupsyon ng administrasyon na ito. Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, we are live ngayon sa ating YouTube channel. At may panibago na naman tayong pag-uusapan at panibagong update na naman, no? Una nating pag-uusapan ay ito nga, no? Nakakabilib itong, alam niyo sa tingin ko, may bago na namang sisikat. Kasi po, dati ko na itong sinabi, kapag ang isang politician o isang government official walang takot when it comes sa kanyang prinsipyo, sisikat talaga yan. Ako, naalala ko ito Ang pag-uusapan kasi natin una ay itong si Mayor Magalong. Okay? Ang naalala ko sa kanya, itong si former President Duterte. Nung time ay mayor pa itong si former President Duterte. Alam niyo, sa totoo lang, si Mayor Magalong lamang ang nagsasalita po sa mga kabalastugan ng ginawa itong gobyernong ito. Okay? Sabi nga ni Mayor Magalong na silence is no longer an option. Okay? Grabe, ako hangang-hanga ako dito kay Magalong Matapang siya. Lumabas siya sa media. Maraming ang nakaabang ng mga media sa kanya Maraming gustong mag-interview dito kay Mayor Magalong dahil matapang. Okay? Kasi na-remember ko talaga nung panahon po ni former President Duterte, ang dami pong mga mainstream media na pumupunta sa Davao. Kasi magugustuhan ng media matapang, hindi takot sa administrasyon. Yung tipong isang government official na wala siyang pakialam kung siya man ay magurgur, wala siyang pakialam na walang boboto sa kanya, hindi siya susuportahan sa administrasyon na ito, walang paki si Magalong. Yan ang tingin ko sa kanya ngayon, ha? Kasi siya lamang po ang nagsasalita dito sa mga korupsyon ng administrasyon na ito. Okay? So yun po ang una nating pag-uusapan at pakinggan natin mismo itong si Mayor Magalong sa kanyang hinanaing patungkol dito sa mga ginagawa ng gobyerno natin ngayon. Okay? Yun ang una nating pag-uusapan, ha? Very interesting yan si Magalong na ire-react natin. Bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna, ha, at i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Okay, like and share para maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito at ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay nating i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. Fix, okay? Uunahin na natin itong nakakabilib po na mayor ng Baguio City na si Mayor Magalong na talagang trending itong taong ito dahil sa kanyang katapangan. Okay? Talagang ibinulgar niya ang itong mga katiwalian ng mga ayuda na ito at alam niya na wala itong patutunguhan at alam niya na itong mga ayuda na ito ay gagamitin lamang sa kanilang pansariling interest ng mga kandidato, no, na pabango sa kanilang sarili para sa susunod na eleksyon ay sila pa rin ang iboboto kasi sometimes bigyan nila yan ng parang magmukhang sa kanila yung perang pinamimigay. Pero yun pala, pera natin yan. Atin yan, sa taong bayan yan. Diba? Wala tayong dapat na anong tawag dito? Wala tayong utang na loob dito sa pamimigay nila ng ayuda. Dahil mga tax natin ito. Okay? Pero ako, binalita ko ito kasi deserve po itong si Mayor Magalong, no? Sana ganito ang dapat nating maging senador, itong si Mayor Magalong ito yung mga matatapang, okay? Pakinggan natin si Mayor Magalong, ha? Ang galing. Sobra. Nakakabilib. Ito, Magalong, pasok. Ako nakikipaglaban. Mahirap lang talaga. Kasi nakapokus lahat sa akin. Sabi niya, ha? Ako nakikipaglaban. Pero mahirap talaga. Alam ko yan, Magalong, ha? Sa totoo lang, real talk itong sinabi ni Magalong. Mahirap talagang makipaglaban, ha, sa katotohanan. Yung tipo na gusto mong ituwid ang tama,
na ikaw na lang mag-iisa. Ha? Oh, sino pang ibang mayor dyan na nagrereklamo ngayon sa Administrasyong Marcos? Wala. Tiklop lahat ng bibig. Para na silang mga sa Bisaya pa, para na silang mga amang. Oh, totoo lang. Wala. Alam nitong mga mayor na ito, alam nitong mga governors at mga kongresista na ito na lagana po ang korupsyon ngayon sa bansa natin. Pero mga ilan lang ba ang nagsasalita? Ilan lang ba ang nagpakatotoo? Ilan lang ba ang hindi takot? Ilan lang ba ang mga matatapang? Ito, kagaya nito, si Mayor Magalong. Ha? Matapang. Wala siyang pakialam kung pag-initan siya ng administrasyon na ito. Ang importante sa kanya, gusto kong isiwalat itong katiwalian na ito. Wala siyang pakialam. Kaya ako, sa ngayon, Mayor Magalong, saludo po kami sa inyo. Sasabihin ko sa inyo, yung Baguio City na yan, kung meron kayong government official na kagaya nito, uunlad ang bansa natin. Uunlad ang bansa natin. Hindi ha, hindi kami kikilala nito. Ha? Hindi po natin ito mayor ito ng Baguio. Binabalita lang na matapang. Hindi epal. Okay? Nagsasabi lang ng totoo. Di ba? Ganito ang dapat tularan ng ibang mga politicians. Attention, gagawa sila ng mga intriga, gagawa lahat sila ng mga kasinungalingan. Sisiraan talaga nila ako. Pero, kailangan ba natin manahimik? Kailangan ba nating manahimik? Sa bagay, yung iba, mananahimik lang talaga. Kaya nga, takot sila eh. Yan ang, si Magalong ha, kailangan ba nating manahimik? Ang taong bayan, ingay na nga ang taong bayan. Nag-iingay na ang taong bayan dahil sa mga kabalas. Pero itong mga politicians na ito takot eh. Takot sila sa kanilang future ng kanilang political career. Yan ang hirap eh. Kayong mga politicians, pumasok kayo sa politika, sa politiko, takot kayo. Huwag kayong matakot. Kung ano yung, alam nyo ba ang hinahanap ng taong bayan? Yung politisyan na talagang tunay. Yun ang hinahanap. Sawa na po tayo sa politiko na yung pa-safe lang talaga. Sabi pa nga ni former President Duterte, kung ikaw ay isang mayor na pa-cute-cute ka lang, padala ka lang sa daloy ng hangin, hindi talaga aasenso ang bayan mo. Ha? Kung ikaw po ay tunay na nagserbisyo sa bansang ito, ha? Wala. Ready kang magurgur. Oh, totoo yan. Ready kang magurgur. Sabi pa nga ni former President Duterte, huwag kang pumasok sa politika kung hindi ka handang mamatay. Kasi ang politika po, nangangailangan po ito ng mga taong mga matatapang. Hindi po tayo kailangan ng mga politician dyan, kagaya nitong mga tuwadkom na ito, ha? Na humahalik sa puwet ng kanilang Panginoon. Di ba? Kahit mabaho na nga yung puwet, halik pa rin. Totoo yan. Basta pera lang, ha? Pera lang ang usapan. Wala, hahalik talaga yan, di ba? Tatahimik ba tayo? Hindi tatahimik. Itong binigyang diin ni Baguio Oy, wait lang muna. Wag mo nang mag good morning, good evening diyan, makinig kayo dito sa ating balita, ha? Kasi po mahalaga po ito. Yung mga bati-bati niyo diyan, yung like, yung mga ganon, good morning, magbatian kayong mga audience diyan. Okay na yan for one time, two times, pero makinig kayo dito, you participate sa ating discussion kasi mahalaga po ito. Ito yung ating layunin sa pagba-vlog natin. Dapat mas focus kayo dito sa ating explanation. Mas magugustuhan ko na makita ko dito sa comment ko na yung mga comment niyo patungkol po dito sa ating pinag-usapan kasi sharing of ideas tayo, di ba? Sige. City Mayor Benjamin Magalong matapos na maging kontrobersyal ang kanyang pagsisiwalat sa katiwalian sa proyekto ng gobyerno. Ayon sa alkalde, hindi siya pwedeng magpatalo sa takot dahil malaking responsibilidad ang nakaatang sa kanya. Di ba? Tama. Hindi pa siya takot. Kasi paano na yung mandato natin? 'Di ba? Ang mandato nila to serve the country. Hindi para hahalik sa mga house speaker, 'di ba? Sabi ni Lynn Laconde, kasi po hindi siya kurakot. Correct. Kaya nagsalita, kaya hindi siya takot. Paano po kung ang lugar nyo, ang mayor ay isang ring kurakot, kaya tahimik siya. Kaya ayaw magsalita kasi sarap buhay. 'Yun. Tumatakbo kasi sa politika para sa pansariling interest.
Di ba? lang isang opisyal ng lungsod. Yan ang sinumpaan natin. Sabi ni Habib ni, si Mayor Magalong lang ang may malakas na loob magsalita kasi ang daming mayor nananahimik lang. Di ba? Willing to die. Norma Bautista, yung nananahimik, nagkaroon sila ng amang-amangan kahit alam na nilang kung anong nangyari sa bayan natin. Correct. Pa-safe. Takot silang magurgur. Kasi once papasok ka ng kahit mayor lang, kapapasok ka dyan, nakakatakot rin yan. Yung iba, ayaw pang magurgur. Kaya, sa totoo lang, itong bansang Pilipinas natin, hindi talaga aasenso. Wala eh. Alam mong mali. Wala kang ginagawa. Pero itong si Mayor Magalong, talagang nagsalita siya. Kasi alam niya, laganap talaga ang korupsyon. For this country. Willing to die din naman ako. Para Willing to die rin naman ako. Sabi niya. Nakakabilib ito eh. ipaglaban yung tama. Lalo-lalo na yung pag-promote ng good governance. At lalo-lalo na itong pagkikipaglaban Saludo kami sa iyo, talaga. sa laban sa korupsyon. Dagdag pa ni Magalong simula nang inilabas niya ang kanyang saloobin hinggil sa korupsyon sa gobyerno, marami na rin ang tumatawag at nagtitext sa kanya na sumusuporta sa kanyang good governance crusade. Meron raw mga tumatawag sa kanya na susuporta. Sabi ko, sa totoo lang, alam mo, yung mga tumatawag sa iyo Magalong, mag-ingat ka dyan ha, kasi hindi lahat pariha kayo ng intensyon. Yung iba dyan, kapit-tuko lang yan kasi sisikat ka niyan. Sa totoo, real talk tayo ha. Itong ginagawa ngayon ni Magalong, sa pagiging matapang niya, sisikat ito. At dahil sisikat ito, marami na namang politicians ang kakapit dito. Malayo, hindi po malayo itong si Magalong na siraan rin ito ng administrasyon. Itong sinasabi ko ngayon, one of these days, sisiraan ito. Yung mga matitino na mga politicians natin, yun pa yung mga ginigipit. Sabi dito ni Habib ni, yung ibang mayor sumabay sa apos para makapera. Sila na lang ang nakinabang sa kaba ng bayan. Correct. Fred B, ang karamihan sa mga politiko ay pang sariling interes. Takot bumangga sa administrasyon, sip-sip, lalo na kay Tambaluslos at Tarsier Queen. Totoo. Totoo itong mga sinasabi ng ating play. Marami pa tayo nalalaman. Kaya sila nagpapadala kasi talagang feeling nila hopeless na rin eh. Wala silang mapagkatiwalaan na makikipaglaban dito. Kaya pinapadala nila sa akin. Pasyon nila. Sabi ko, bakit hindi kayo pwede magsalita? Bakit hindi kayo magsalita? Alam mo Magalong, takot sila. Alam nyo no, sa totoo lang, kung meron man tayong pwedeng baguhin sa sistema natin, sa gobyerno natin, yung dapat lahat ng mga politicians dapat ang iboto natin dito sa kanila yung mga matatapang, hindi yung plastikan. Ako gusto kong pangaralan ko kayong mga audience ko dito sa Donmar TV kasi it will be a failure on my part na alam ko na ito yung dapat nating gawin at hindi ko ituturo sa inyo ito. Okay? Ano bang dapat nating gawin? Ang iboto po natin, yung hindi po takot. Okay? Yung tipong hindi takot na sasabihin na merong korupsyon na umiikot sa sistema ng gobyerno natin. Yung iba dyan, alam na merong korupsyon pero nananahimik dahil takot. Sabi nila, baka mawalan kami ng tubig sa gripo eh. O kami nagsalita, kaya Mayor Benji, ikaw na lang muna. Ikinatuwa naman ng alkalde ang sinasabi ni Senator Sherwin Gatchalian na hindi na dapat kasama ang mga politiko sa pamamigay ng ayuda. Subalit ayon sa alkalde, may bago ngayon na estilo ang ilang korap na kongresista o government officials. Alam mo ba, meron na namang bagong sistema sila. Pag pupunta ka doon sa opisina nila, sasabihin nila, ay naku, wala na ho rito yung pan. Hindi na ho kami nagbibigay dito. Pero yung pera ni Congressman, nandun na ho sa DSWD, kaya bibigyan na lang namin ho kayo ng note at para pumunta na ho kayo. Di ba? Meron silang bagong style. Di ba? Hihingi na, for example hihingi ng tulong sa mayor, di ba? Siyempre, yung mga I've tried that one, yung si Brad, yung aking anak na hospital. Pumunta ako sa mayor, di ba? Pumunta ako sa mayor. Good thing sa municipality namin, binigyan kami ng budget. Yung talagang sa mayor, binigyan kami as far as I can remember, binigyan kami ng 7,000. Okay? Budget talaga yun ng mayor. Saludo po ako sa mayor namin Tapos pagkatapos ng binigyan ako ng 7,000 para sa hospitalization ng aking anak, nagbigay pa sila ng note. Sabi nila, pumunta ka doon sa DSWD. Ito yung note.
Iba pa ito ha. Iba pa ito. This is different naman na ibibigay. Aside from the mayor, magbibigay rin ang DSWD. Yun ang tama. Pero yung iba, ang style nila, pupunta sa mayor. Sasabihin ng mayor, hindi na po kami nagbibigay kasi binibigay na namin doon sa DSWD. Ito yung note, 'di ba? So meaning to say, ang mayor gagamit pa rin siya as credit sa DSWD. 'Di ba? Pero wala siyang kinalaman doon kasi ang DSWD national 'yan eh. 'Di ba? O programa 'yan ng part 'yan ng ahensya ng gobyerno. So hindi sana makinabang ang mayor diyan. Pero what happened is gagamitin pa rin as credit ang DSWD ng mga mayor na ito, 'di ba? Kapalastugan talaga. Sa DSWD. Nandun naman yung pera ni Congressman. Parang ganun pa rin. Papalabasin pa rin nila na utang na loob pa rin. Samantala, sinagot ni Mayor Benjamin Magalong ang pahayag ni Congressman Salceda. Ito yun ha, mindset. Ito yung mindset natin lahat. Lahat ng tulong, lahat ng tulong na ibinigay ng mga mayor, kapitan, barangay tanod, anong-ano pa dyan, gobernador, congressman, lahat ng ibinibigay nitong itong mga government officials na ito, wala po kayong utang na loob dyan. Okay? Pera yan natin lahat. Ito yung mindset nating laging tatandaan. Kung hihingi po tayo ng tulong sa gobyerno, wala po tayong utang na loob dito sa mga government officials na ito. Okay? Tandaan, magpapasalamat lang tayo sa the entire government of the Philippines. Meron po tayong utang na loob sa bansa natin, hindi po sa itong mga government officials. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman